The Pod Network Entertainment. Siguro ang tingin ng mga tao, pag sikat ka, kunyari, meron akong Netflix movie ngayon, meron akong Amazon Prime show, parang ganun yung tingin sa, parang paglabas mo ng bahay, ewan ko ang tingin nila sa'yo, kung ano yung tingin nila sa'yo, yun din yung tingin mo sa sarili mo. Gets mo na parang si Victorian of Netflix, si Victorian of Amazon Prime, of Comedy Manila. Pero lumabas ako nun as anak ng nanay ko at mga kapatid. Alam mo yun? Welcome to Intellectual Wall with Victor Anastasio with our 1950s broadcast mic. 1940s broadcast mic. We are glad to announce that the Britain has scored a great victory against Nazi Germany. We will keep fighting and until we win this war. Of course, produced by the Pod Network and recorded dito sa the Pod Network. Maraming salamat sa ating producers for setting this up. Di ba? Napakaganda. At ang topic natin ngayon ay Lodi. Yan ang topic natin, Lodi. Di ba? Kasi sobrang sikat ng unang-una, simulan natin sa joke. Meron akong pinost dati. Pag yung nag-inquire sa akin sa social media, may Lodi, alam ko wala siyang budget. Lodi, magkano hosting mo ng... Diba? Parang, alam mo wala siya. Joke lang yun, pero baka totoo, ewan ko. Lodi, pwede kami mag-stand up sa corporate party na. Magkano budget nyo? Drinks. Drinks lang. Kasi diba napakalakas ng idol. Pinag-usapan din namin to ni Red Oliero eh. Malakas talaga yung idol dito sa bansa, diba? Ngayon, papasok na yung halalan, 2025. Senatorial elections, nakita nyo naman ang ating mga top billing senators. Talagang grabe talaga yung lineup eh, no? Parang maaabo ka ng indie film. Maaabo ka ba ng mga progress sa Philippines? Hindi natin alam. Indie film. Malay natin magkamilagro, gumaling sila lahat, no? Pero puro kasi Lodi, diba? May nabasa rin ako sa libro ni Kurt Vonnegut. Sabi niya, nung nag-imbento yung TV at news, lahat ng mga politiko action star na, di ba? Tingnan nyo. Hindi, tapos pinost ko to, hindi na-gets ng mga tao. Ibig sabihin, hindi lang dahil may mga action star sa Senado. Ibig sabihin, yung mga nasa TV na politiko, syempre, uma-acting na yan. Di ba? Kasi may camera. Ako nga, pag may camera ngayon, uma-acting. Di man ako ganito talaga magsalita sa normal na buhay. Pero syempre, mas animated, mas, alam mo yun, mas, so ganun din daw yung mga, si Kurt Vonnegut nagsabi nito action star na rin sila. Tingnan nyo si Digong, di ba dati, talagang hard image siya eh. Papatayin ko kayong lahat. Di ba? Hard image. Bawal ang corruption. Kung walang corrupt, walang mahirap. Di ba? May mga ganun na, syempre lahat, may image na pinoproject. Ganun na raw yung mga politiko action star na mula nung nagkaroon ng, lalo na ngayon may TikTok na, meron ng Instagram, meron ng kung ano-anong mga campaign, di ba? Paangasan na, ganun gusto ng Pinoy, di ba? May joke nga ako na sayang si Lenny kasi kulang sa angas, di ba? Kulang sa angas eh. Di ba? Parang yun, angat sa gobyernong tapat, angat lahat, parang ganun eh, parang versus yung isa, unity. Ganun lang di ba? Parang sports team eh. So gusto ng mga tao, yun ang joke ko eh. Parang gusto ng mga tao yung kamay na bakal, yung sinasakal tayo, tinatamuran sa muka. Meron tayo daddy issues sa country eh. Yun yung joke ko. Parang gusto natin ng ganun. Gusto natin dinidisiplina tayo para hindi na tayo mag-isip na, sumunod na lang kayo, ganun. Kaya Lodi yung mga di ba? May nakita akong isang TikTok. Merong isang bilyonaryong businessman, dumating si Senator Tulfo. Tapos, yung caption, ganyan ang talagang successful na bilyonaryo, marunong gumalang pa rin, humble pa rin. Pero yung ginagawa niya, nagmamano siya, ganyan-ganyan siya, thank you. Tapos parang,
tama naman maging respectful, pero yung lodi culture natin yun, eh, 'di ba? Kaya siya naging successful dahil ganun yung inaasahan ng mga lodi. 'Di ba, na mapagkumbaba ka, 'di ba? Ilang beses ko nang pinag-usapan dito yung immigration officials dito sa ngayon may bago na naman akong experience. Inano ako sa Instagram, immigration na naman. Binigay ko nga yung passport ko pero nasa wallet, which mali naman, no? Pero sinabi niya, tanggalin mo naman diyan. Ganun, ganun ang pagtrato kasi tingin nila sa sarili nila, lodi. Meron sila stripes, meron silang immigration ako. Sa akin nakasalala yung kung makakaalis kayo o hindi. Hindi lahat ah. Hindi lahat. Karamihan mabait. Pero syempre may few bad apples na ganun na experience. Parang lodi, di ba? Pagka hinuli, dati hinuli ako ng traffic police ba yun o MMDA? Tapos ang sabi niya, hindi ganyan, dapat makapagkumbaba ka. Dapat mapagkumbaba ka pag hinuli ka. Lodi. Dapat ba lodi sila? Di ba parang, ika nga ni Pinoy, kayo ang boss ko. Di ba? Inalis niyo yung mga wangwang. Pero ngayon, bumaliktad na uli. Di ba? Parang, kami ang boss niyo pag kami ang politiko. Di ba? Parang, may ganun eh. Tapos hindi lang sa politiko yan, mga artista rin, di ba? Lodi. Yan ang tawag sa'yo. Lodi. Di ba? So, may ninote kasi ako dito, mahilig ako magbasa ng sci-fi eh. Especially noon, nung college ako, paborito ko si Isaac Asimov. Impluensya to ng kuya ko eh. Kasi may mga libro siya dun. Eh, di ba, pag bata ka, susundan mo yung kuya mo. Kasi yun yung idol. Lodi mo yun eh. Lodi mo yung kuya mo eh, di ba? Lodi mo yun. So, binabasa ko yung mga Hardy Boys niya, mga encyclopedia, mga Worldcraft encyclopedia. Kumusta yung mga nakaka-relate dyan? May gout na Worldcraft. Childcraft encyclopedia, mga Hardy Boys. Ano pa ba? Isaac Asimov nga. Tapos sabi niya gano'n, meron siyang preface. Preface daw yun eh. Sabi sa school namin, preface. Hindi raw yung preface. Preface. So yung pag-preface. So pag nagsabi sa inyo Facebook, mali. Facebook. Facebook ang pronunciation doon. Facebook, hindi Facebook. Kasi preface, Facebook. So, sabi ni Isaac Asimov, kaya raw tayo gumawa ng Diyos. Hindi ko alam kung napanggit ko na sa podcast. Kaya raw tayo gumawa ng Diyos. Kasi sobrang sumabog yung utak natin. Nung lumaki tayo at na-realize na yung mga magulang natin ay hindi perfect. Kakamali rin pala sila, mali pala yung ginagawa nila, hindi pala unlimited yung pera nila. Alam mo yon, ano pa ba? Hindi ka pala nila kaya ipagtanggol sa lahat. So habang lumalaki raw yung taon, sobrang nababasag yung image natin ng parents natin bilang perfect beings. Kasi nung bata ka, Diyos yung magulang mo, di ba? Literal, pag hindi ka nila inalagaan, mamamatay ka eh. So yung dodo ng nanay mo, yung aruga ng parents mo, yung shelter, pag may nagkasakit ka, dadaling kang doktor. Diba, habang lumalaki tayo, idol siya. Pag laki ko, gusto ko maging ganyan. Pag may hiningi ka, bibigay sa'yo, diba? Parang, naalala ko, binibiper ko pa yung mga magulang ko noon. Kailangan ko po ng ganito. Kasi ganun yung mga school eh, diba? Bigla na lang sila magbibigay ng homework na para bang National Bookstore yung bahay mo eh. Tomorrow, you need to bring 1 glue, 1 scissors, 1 extension cord, and 1 protractor, and also 1 atomic bomb. Di ba? Parang ganun sila magbigay ng homework. So, te-text mo yung magulang mo, and then darating. So, parang sabi ni Isaac Asimov, kaya raw tayo may Diyos, pag nasira na yung idea mo ng parents, sobrang nasisira yung North Star mo. Di ba? Nawawalan ka ng model, nawawalan ka ng lodi, nawawalan ka ng perfect. Di ba, lagi ka medyo ina-aspire lagi, di ba? May ina-aspire ka, meron ka ini-aim. Pero pag nawala na yun sa parents mo, gagawa ka na ng Diyos. Hindi, kasi yan, yung Diyos, perfect being yan, na-invento na ganyan. Intro to ng robot. Kasi robot. Yung iRobot, si Will Smith, si Isaac Asimov nagsulat nun eh. Parang ganun yung mga robot eh. Halos guardian angel sila. So yun ang sinabi niya na, so tama nga yung joke ko na may daddy issues tayo. Hindi lang bilang Pinoy, bilang human race. Telekwalwal eh. Di ba? So yun ang lakas. And lalo na sa kultura natin, ang in-explain sa amin ng history, meron daw datu. Di ba may datu? Alam natin yun, may mga raha, may mga datu. And then may mga kasama. Yun yung tawag sa mga parang bodyguard nila. And mas maangas pa raw yung mga kasama kaysa dun sa datu. So parang spillover yan ngayon, di ba? Meron ako narinig nun, nasa BGC ako.
nagkaroon daw ng away mga bodyguard ng bilyonaryong businessmen. Hindi naman magsusuntukan yung mga bilyonaryong businessmen eh. Ano magi-gain nila doon? 'Di ba? Pero yung mga bodyguard mas maangas pa sa kanila. Parang dati yung mga datu, yung mga kasama nila, yung entourage nila, yung pa yung mas maangas kasi may lodi sila eh, na nagtatanggol sa kanila, 'di ba? Si Manny Pacquiao, yung hindi ko alam kung anong magazine yun, yung rurok ng kasikatan ni Pacquiao as boxer. I think Vogue or something, ano ba yung mga sikat na yun? Vogue, Vanity Fair, mga ganun eh. Mga ganung magazine. Meron daw, naglalaban daw yung mga entourage ni Manny kung sino yung pinakamalapit sa paa niya sa bed bago matulog. So ganun yung may lodi na ito nagbibigay ng kabuhayan sa atin. Siya ang lodi, 'di ba? So yun ang tingin natin, imbis na public servant tuloy yung mga politiko at imbis na artist yung mga artista, lodi. 'Di ba? Parang ay nako si ganyan, si Catherine Bernardo nakitaan ng vape. Hindi pwede. Salbahe, lodi yun. Bakit? Vape lang. 'Di ba? Grabe yung pag-idolize natin, idolatry, idolization. Basta, grabe yung lodi culture sa Pilipinas. May na-interview ako nung sa Bayan with Victor pa yung podcast title. Sundalo. Ang goal daw ng military, maging personality proof yung institution. Kumbaga, kahit sinong presidente yun nandyan, may integrity yung military, hindi yung ito yung lodi ngayon, kailangan kung ano yung masusunod niya, kung ano yung gusto niya masusunod. So sana ganun yung gobyerno natin, no? Hindi siya, pag may bago, isa-scrap mo yung luma. Common na to eh. Hindi masyadong intellectual, no? Parang lang akong tito nagrarant. Yung original dito, I guess, yung lakas nga ng lodi culture, di ba? Kasi I think, papasko na yun, birthday ng auntie ko yata, kumakain kami sa restaurant ng family ko. Tapos, hindi, birthday ng mami ko yata. O papasko na. Basta, birthday. Okay? Tapos, kumakain na kami, as in literal in the middle of the meal, tapos may kumalabit sa akin kung pwede magpa-picture. So, ang sinabi ko lang, pwede after, parang yung reflex ko, pwede after kumain. Kasi kumakain, alam mo yun? Ika nga ni Eminem, when I'm eating or feeding my daughter, do not come and speak to me. I don't know you, and no, I don't owe you a motherfucking thing. Parang ganun yung, parang, hindi naman ganun ka-intense, no? Kasi syempre thankful ako na may nanood daw sila ng live show, pero nag-show sa Arete, tas mga bata sila na, hindi mo na ako naggalit. Parang more of, sinong nag-normalize nito, di ba? Na kumakain ka. And ang common yan, na parang magkakaroon ng debate yan sa comment section. And maraming artista rin na nagsasabi na, fans mo yun eh, dapat hindi mo tinatanggihan. Pero at the same time, di ba tao ka lang din eh, pag wala ka sa, siguro ang tingin ng mga tao, pag sikat ka, kunyari, meron akong Netflix movie ngayon, meron akong Amazon Prime show, parang ganun yung tingin sa, parang paglabas mo ng bahay, ewan ko ang tingin nila sa'yo, kung ano yung tingin nila sa'yo, yun din yung tingin mo sa sarili mo. Gets mo na parang si Victorian of Netflix, si Victorian of Amazon Prime, of Comedy Manila. Pero lumabas ako nun as anak ng nanay ko at mga kapatid. Alam mo yun, parang hindi naman ako lumalabas na, kasi yun yung theory ko eh. Isipin nyo yung math 38 years old na ako. Lumabas yung O-Shopping 10 years ago. So parang 28 na ako nakilala, kumbaga. So during yung formative years ko na 0 to 28, and naging mas kilala lang ako lately siguro after pandemic or during pandemic dahil sa Cool Pals phenomenon, dahil sa Comedy Manila online phenomenon. Tapos nagsipag ako sa TikTok and Instagram these past few years. Doon ako mas nakilala. Pero sa formative years ko, hindi man ako, so hindi yun yung default ko na sikat ako pag may fans, dapat mabait. Siguro yung mga child star, yung mga lumaki sa, kasi may nakausap din ako nun sa isang TV series na sinushoot namin na parang 20s na rin siya naging artista. Tapos yung isa, parang artista na talaga siya. Na pagdating niya, binabati niya lahat and ang bait. Alam mo, kumbaga, artista talaga. Kami yung parang mahihain lang na
Alam mo yung trabaho to, ganun. So, I guess kung bata ka pa naging celebrity, pero hindi rin eh. Kasi tingnan mo si Justin Bieber sa sawa na eh. Diba? Na parang kung nakita nyo, yung may mga girl fan siya sa apartment, tapos sabi niya, I'm sorry, but this is my home. Do you understand? Can we get a hug, Justin? I understand, but this is my home. You know, this is where I come home. Do you understand? Can we get a kiss daw? Parang hindi sila nakinig, pukin ng ina eh. Alam niyo ba yung video na yun? Parang wala silang napakinggan. Nakita lang nila yung Lodi. Tapos, Lodi equals picture. Lodi equals picture. Diba? Siguro marami na nag-unfollow sa akin ngayon, tsaka man nagsasabi ng mataray, no? O masungit. Pero, parang nawawala yung personal. Alam mo yun? Kasi, again, sinisisi ko yung mga Lodi dito eh. Kasi iba eh. Iba pag artista ka na TV, di ba? Ratings. Hindi mo alam kung saan kasi nag-endorse ka ng, kunwari, shampoo. Hindi mo alam kung yun ay bumibili. Yun nagpa-picture sa'yo. O yun ay nanonood. So may indirect ratings ka. Parang sa isip ko, parang na-determine ko, stand-up comedian na lang ako. Yun na lang identity. Stand-up comedian. Minsan may mga projects sa mo. Pero stand-up, di ba? Pag hindi ka bumibili ng ticket, who you? Hindi naman sa ganung kalala kasi bumili nga sila ng ticket. Pero parang expected na kasi dahil nga sa Lodi na, 'di ba? Tapos parang may debate lagi sa comment section na part 'yan kasi gusto nilang sumikat, part 'yan. Tapos may mga nagko-comment din na hindi, may privacy pa rin 'yan or may at least personal space pa rin 'yan kasi tao pa rin 'yan. Tao lang din sila na normal, kumakain sa restaurant. So may ganung debate eh. Tapos parang both sides may point, nagigigets ko naman. Pero ang lala lang nung Lodi na, ito siguro yung mas clear line. Ito medyo blurred pa yun eh, yung papapicture. Pero yung yayakap sa'yo, at aakbayan ka sa bewang, I think pwede mo i-clear line yun eh. Na parang kasalanan din to ng mga politiko ads, ng mga artista videos. Na putya may kumikis lang sa kanila, okay lang. Alam mo yun, kinikis sila yun, nayakap. Yay! Diba? Mga politiko, parang kung okay sa kanila yun, okay, di ba? Pero kung hindi okay yun sa isang tao, like ang dami may mga hinuhost ako dati na may guest, tapos kung magpa-picture yung mga lalaki, talagang hinahawakan yung, alam mo yun, hindi okay eh. Yung mga babaeng artista, parang hindi siya okay. And meron din akong stand-up comedian na nagpa-picture nga after the stage, tapos parang ginaganon, alam mo yun, hindi siya okay. Yun siguro pwede mas clear line yun eh, no? Na parang pwede mo sabihin, sorry, boundaries lang, personal space. Kahit Lodi ka, okay mong gawin yun eh, no? Pero, I guess kung matini, di ko alam ha. Di ba? Yung parang may mga mall show sila, tatawag sila ng volunteer na babae, makikipag-kiss silang gano'n. Ewan ko. Yun yung nakikita ng mga tao. So parang na-equate nila na Lodi dapat pwede lahat. Diba? Parang may ganun lang eh. Lakas ng Lodi. Again, hindi lang to sa Pilipinas. Parang human ano kasi siya eh. No? Ano pa ba? May ano pa ako isa dito. Dapat gagawin ko sanang isang buong episode. Pero isasama ko na lang din. Na ang hirap din i-determine na maging sikat lang ako as a stand-up comedian. Kasi yun yung, dati pag nakikilala ko sa U-Shopping, parang, okay po. Pero pag nakilala ko stand-up, parang wow, salamat, yun yan. Eh ngayon, nakikilala ko stand-up, nagre-reklamo na ako. No? Hindi, yung ano ko lang. Kasi napag-usapan din namin ng isang komedyante, kaya mo ba yung ginagawa ng mga ibang kasamahan natin na nag-meet up sila in person? Tapos sabi ko, parang hindi ko alam kung introvert lang talaga ako, pero parang hindi ko kayang mag-meet and greet, magdi-dinner kayo. Parang hindi siya personality ko. Alam mo yun? So parang pag linodi image ka, parang basag agad yun na ito, lumabas nga ako sa Amazon Prime, di ba? Nasa airport lang ako, sa immigration. Ang bilis ng pila eh. Joke lang. Siyempre, mahaba yung pila. Tapos nandun din siya sa isang mahabang pila. Victor! Gumano lang siya. Victor! Hindi ko siya kilala. Never ko siya na-meet. So may ganung weirdness eh. Pagka nakikilala ka, feeling mo, at dahil friendly ka sa camera, parang feeling nila friends kayo. Na hindi naman masama, pero ang weirdo lang talaga. And minsan maano ka na feeling close eh. Di ba? Parang may ganun. Just keeping it real ah. Kasi hindi ko siya kilala.
Tapos ang introduction niya sa nickname, tropa ko si Poy eh. So hindi na nga kami magkakilala. Ni-nickname niya, sabi ko, so itsura ko ganito lang na parang tropa mo si Poy. Congrats! Tropa ko si Jay. Ito nag-share lang tayo ng mga friends natin. Tropa ko si Butch. Tropa ko si Marco. Apparently, tropa niya si Empoy. So parang mas naging clear na sa akin na, okay. Napanood niya ako sa, o baka na-meet ko siya sa isang shoot, pala yung masungit. My bad. Pero parang ganun lang na, and then minsan yung pag mapapapicture sa'yo, yung tanong nila sure na eh. Na parang, pwede magpa-picture, tapos nakatapat na sa mukha mo. Pwede magpa-picture. Ano pang gagawin ko, di ba? Anong hindi? Di ba? Pero again, marami naman polite eh, no? Merong mga lumalapit na parang, excuse me, fan mo o ganun lang. Tapos hindi na po, alam mo yun, hindi ko naman sinasabing impolite magpa-picture, pero may gusto lang talaga na, fan mo ako, napanood ko yung TikTok mo, salamat, pasensya na sa abal. May mga ganun eh, na excuse me, or kung may kasama ako, di ba? Minsan may kausap ka, tapos biglang i-interrupt ka, kasi parang, may kausap kami. Pero may mga iba na, excuse me, sa kausap mo, pwede bang, sorry, parang may ganun eh. Parang, sorry, abala. Parang may ganun lang na, well, weird, ang weird niya lang, yun lang sinishare ko, na parang, hindi, mas nasanay, dati nung nakikilala ko sa U-Shopping, ginajabar talaga, pinapawisan talaga ako, kasi parang, pinapawisan talaga yung, ilang na ilang ako. Ngayon, parang mas okay na yun, na parang, okay, sige, nanood ka next show, picture, salamat, lakad lang ako sa, ayos lang, di ba? Or ganun nga, pag may tinagyan na rin ako sa palabas ng, may mga, iba, parang, alam mo yun, stand-up comedian ka na live stand-up comedian and nagpo-promote ka sa social media. Pero, syempre dapat amiable ka pa rin. Pero at the same time, pag wala ka sa mood, anong gagawin mo, di ba? Or nagmamadali ka, or gusto mo mag-private moment with your family, or with your girlfriend, or barkada mo, or, di ba? So parang ang hirap lang i-balance. Ano pa naman ako, nice guy. Alam mo yun, sinusubukan ko ngang mag-ano na eh. Kasi parang palabas kami ng, nagmamadali ka. Alam nyo naman yung airport natin, riot, di ba? So nagmamadali kami kasi hanapin pa yung driver, sinusundo na kami ng limousine. Di ba? Papunta na yung helicopter. So parang excuse me, pwede ba? So sabi ko, sorry, andyan eh. So may mga ganun. So iniisip ko, keeping it real, parang sinabi ba masungit ako? Pero at the same time, minsan yung family ko na yung nagsasabi na parang naaano sila, nagugulat sila na, hindi ka ba natatakot tawaging masungit? Kasi minsan, di ba, katulad nun, nung kumakain kami, sabi ko, pwede after ko na kumain, pinuntahan ko lang sila. Di ba? May mga times naman na parang, sorry, hindi, kasama kayong, may mga ganun ako. So parang minsan yung family ko, yung mga kapatid ko hindi ko man natatakot matawag na masungit, ganyan. Tapos ako parang, opinion nila yun. Alam mo yun? Kasi, hindi naman siya given. Ewan ko may iba-ibang rules eh. Na parang yung iba, never talaga, kasi yun ang boss nila, yun ang mga fans nila. Pero ako, parang, I guess intellectual wall naman yung mga tao na maiintindihan naman nila na parang, okay. Nagtanong ako ng favor, and then sinabi niya no, walang nawala sa akin, and hindi naman ako yung tipong tao na hihingi ng favor, tas pag tinanggihan, kupal na. Alam mo yun? So I guess ganun yung mga followers at mga watchers at listeners nito. Umaasa na lang ako dun. Haba ng kwento about me, no? Ano ba yung Lodi stories? Di ba? Yan, yung mga, kaso iniwasan ko mga common na kasi, parang love team. Diba, ang lakas po siya. Tatrabaho ko sa Going Bulilit, rinireview ko yung mga episode natin online. Love team nila yung mga bata. Anak ng tokwa, di ba? Parang bagay si Clarence tsaka si, tsaka may Olympics lang, lagi tayong champion na love team. Alam mo yun? Kasi Lodi, dapat ganyan ang perfect relationship. Di ba? Dapat pagkas on-screen, may on-screen chemistry kasi Lodi sila hindi sila artists, hindi kami dito nanonood lang ng isang fiction.
Na parang, oh nice, galing nila. Hindi. Buhay namin to. Yan ang dapat namin yan dapat. Kahit toxic si John Lloyd sa One More Chance, dapat magbalikan pa rin sila. Kasi yan ang Lord. Alam mo yun, may mga ganun tayong sa artista, sa ano pa ba, sa boss natin. Sip-sip tayo sa mga boss natin, di ba? Mga Lodi. Di ba? Pag kumausap ka ng mga kano, first name basis lang sila eh. Pero I guess sa Asian culture, malakas yung Lodi. Kasi nung nasa U-shopping pa ako, ang tawag sa mga boss, Mr. Mr. John, Mr. Sean. 'Di ba? Sa mga Amerikano parang ano lang eh, Carl, ganun. Sa atin, sir. 'Di ba? Iniisip ko nga sa Britain kailangan mo maging knight para matawag na sir eh. Dito kailangan mo lang lumabas sa TV, sir ka na. Sir Victor. 'Di ba? Sir Victor na yung tawag sa akin. Yun lang. Sabi nga ni Isaac Asimov, since imperfect yung mga magulang natin, kailangan maghanap tayong Lodi. 'Di ba? And ganyan ako, nung high school ako, may Lodi ako. Pero nakita ko, ay putya, mainitin pala ulo. Tapos parang, so walang taong perfect. So yung sabihin, hindi ko kaya maging perfect. Hindi ko, di ba? Parang ganun tayo eh. And hindi ko na sasabing, ibahin natin parang observation lang. Observation lang. Na meron kang ina-idolize. Kaya ang hirap ng cancel culture, di ba? Lodi rin yan eh. Isa pang Lodi culture yan yung cancel culture. Imagine mo, komedyante kami na nagtititi jokes, abortion jokes, alam mo yon. Tapos gagawin kang Lodi. Sasabihin sa'yo online, alam mo yon, puro ka ganyan. Dapat may platform ka na. Putya, nagjo-joke lang kami. Alam mo yon, Lodi culture na naman. Na parang hindi ba pwedeng magaling ang kanila sa akin na stand-up comedian? Ba't kailangan mong busisiin yung personal life ko dahil naging Lodi na? Di ba maraming ganyan eh. Lodi culture. Pwede ka naman, ewan ko, yung compromise ko na sa buhay, tatapusin ko na sa episode na to, I think 30 minutes na. Or more or less. Ayun meron palang timer doon. Sabi sa akin, ayun 26 minutes. Ang ginagawa ko na lang, ang hirap no? Papakinggan mo pa ba si Michael Jackson ngayon? Alam mo, pedophile siya Diba? Kasi pwede mo sabihin, pero may joke nga na, paano kung yung pasteurized milk, yung gumawa ng pasteurized milk, pedophile pala, ano yun? Iinom ka na lang ng gatas diretso sa dodo ng cow? Base? So I guess parang maglolodi na lang, may lodi ako sa stand-up, si Dave Chappelle. Thankfully po siya, hindi pa siya, alam mo yun, sabi ni Dave Chappelle, nung nalaman niya na ng sexual assault at nang re-rape si Bill Cosby, sorry for the trigger words, pero sinabi niya parang, it's as if you realized that chocolate ice cream was evil. Parang ganun yung sinabi. So, Dave Chappelle, sana naman di ka makancel. At, yan, buti rin na may direksyon ako sa buhay ngayon dahil gusto kong parang maging si Dave Chappelle, alam mo yun, steady lang, wala mga skandal, di ba? Putya, pag nakancel si Dave Chappelle, wala na no? Kasi si Kevin Hart, yun, nangaliwa, di ba? Si Jokoy, nangaliwa rin daw. Si Louis C.K. alam mo yun, messed up naman talaga yung mga komedyante, pero ayoko na maging nandun sa struggling artist. Ano mo yan? Struggling artist. Tortured soul artist, di ba? Parang hindi naman kailangan maging ganun. Pwede ka namang maging matinong tao, di ba? So, ayun, lodi mo lang sa comedy, and then may lodi ka sa finance, may lodi ako sa, alam mo yun, separate mo lang kasi alam mo walang taong perfect. Katulad si Lenny. Sabi nga na Lenny supporters, kung nanalo si Lenny, hindi naman namin, sabi nila, hindi ko alam kung totoo. Hindi naman namin i-idolize yun kikriticize din namin pag nagkamali yan. Totoo ba yun? We will never know. Pero dapat ganun yung mindset no? Ewan ko. Yun lang ang Lodi culture from Isaac Asimov. Gusto ko lang i-share na mahirap magka-Lodi. Sabi nila, never meet your childhood heroes. Ewan ko, nanonood ako ng Wolfgang concert. Hindi na ako nagpa-sign kasi iniisip ko yun. Pucha, baka tawagin akong pangon ni Basti Artadi or something. Okay nang idol ko na lang siya. Yun lang, maraming salamat. May upcoming shows ba ako? Tingnan nyo lang yung Instagram. May mga pinaplano akong shows sa South at sa North.
Yan ang mga clue sa probinsya, paprobinsya na yun sa South at paprobinsya sa North. Para maging updated, follow me sa @VictorAnastasio Instagram, @VictorAnastasio Comedian Facebook, @VictorAnastasio TikTok. Hanggang doon na lang mga Lodi. Maraming salamat at sali kayo kung gusto nyong pag-usapan ng episode na to o about Lodi culture, na feeling ng mga tao dito Lodi sila. At once Lodi na sila, pwede nilang gawin kahit ano. Diba? Meron din ganun kahit sa experience namin, sa konting experience namin sa TV at yung parang feeling namin dati, yung may mga mabababa na nagsimula akong ganyan tapos nung naging Lodi na, nambubuli na. Ay, kasi pinagdaanan ko rin yan Kung ayaw mo maganto, di maging Lodi ka rin. Diba? Parang toxic cycle siya na never ending. Maraming salamat. Yung link to join our Telegram group ay nasa description ng episode na to at medyo tahimik yung group ngayon. Huwag kayong mahiya, no judgment. May pag-usap lang kayo dyan. Minsan sumasagot ako, minsan hindi. Hindi naman required na, Lodi, dapat ako lang topic dyan kasi group chat ko yan Ako lang Lodi dito. Pag nag-usap kayo tungkol sa ibang podcast, pukin ang ina nyo. Hindi ganoon. Sali kayo sa Telegram group. Maraming salamat. Maraming salamat na Pod Network ulit. Kita-kita tayo sa next episode ng Intellectual Wall. Parang therapy ko to mag-isa na lang ako. Alam mo yon, hindi ka na nakikipag-adjust. Pag may sinabing hindi ka nag-disagree sa guest, hindi ako makadisagree kasi wala naman silang bayad. Nangyari na yun sa akin Alam mo yun, may inimbita ko yung guest, may sinabi siya hindi ako nag-agree. Pero anong gagawin? Alam mo, may pag-away ko. Inimbita ko, tapos walang bayad So at least pag mag-isa ako, pwede ko awayin lahat ng imaginary enemies. Peace out. Hanggang sa susunod na episode, Intellectual Wall with Victor Anastasio. Supportahan natin lahat ng podcasts, especially yung podcast dito sa The Pod Network. Peace out. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.